Nako guys, nakakatakot po ito. Nakauwi po tayo doon kanina sa bundok, sa bukid, no? Ngayon, kakarating lang po natin. Kaya hindi po tayo mapakali. Nais ko lang pong ipaabot sa inyo at i-share ang sinasabi ng ating kaibigan. Babala po sa lahat po ng bumoto. Kasi malapit na po yung butuhan natin. Mayo 12 na. Anong pitsa na po ngayon? Parang 4 na araw na lang mag-eleksyon na tayo. Sana sa mga tao lang po ito na maniniwala sa amin. Kasi meron lang po nakita si kaibigan na may kaguluhan po talaga sa eleksyon. Meron po siyang advice sa lahat po ng mga lugar na kung saan ay sobrang init, no? Ang mga politiko dyan, patayan. Meron pong ipinapaabot ang ating kaibigan kanina. Naku po guys, sana po hindi ito mangyayari. Kasi hindi ko naman po sana ito ipapaabot kung hindi po ito para sa mga tao. Dahil po nakita mismo ng ating kaibigan sa kanila na yung election po natin dito, alam po natin sa umpisa pa lang sobrang init na, marami na po mga tao na napapahamak. Kaya sana guys, matanggap po ninyo itong ipapaabot po natin sa inyo. Tungkol po ito sa Mayo 12. Kapag tapos na po kayo magboto, pwede po bang uuwi na lang po agad, no? Yung mga leader po dito guys, talagang mapapahamak kung magpapadala sila sa kanilang pinapanigan ng mga politiko. Huwag po kayo magpapadala. Kasi pagkatapos ng eleksyon yan, no? Ginamit lang po kayo. Sa totoo lang. Hindi po natin masasabi ang lahat po ng mga tumatakbo na ganito po yung ugali. Kasi pagkatapos ng eleksyon, lalo pag nanalo na, iwan ko lang kung papansinin ka pa doon. Siguro kung mayroon kang naiambag po talaga sa kanila, ayun po siguro. Basta sinabi ng ating kaibigan guys, mayroong magaganap na hindi po maganda. Kaya po ipinapaabot po namin ito dahil po sa kaligtasan nyo. Babala po ito sa lahat po ng bumuto. Alam po natin nakaranas na po ang mga tao noon na nagpatayan nga dahil po sa pagboto. Dahil po yung iba nais po nilang hatakin. Nais po nilang hilain ang mga tao na ito po ay pabutuhan nila. Huwag kayong magpapadala guys. Kung ano man po ang inyong nasa puso nyo na iboboto, yun po ang inyong sundin. Pagkatapos po sa pagboto, uwi po kayo para wala pong mapapahamak sa inyo. Dahil po sinabi ng ating kaibigan kanina, itiit, meron po kaming nakita sa bansa ninyo, sa Pilipinas guys, na sa May 12 merong magaganap po ng mga lugar kung saan po ay sobrang init ang politiko at politika. Kaya dapat po kung asa man nga lugar ang mga init karon, pagkahuman ninyo og buto diha, ayaw mong tapok, no? Uli mo. Kaya nakita ni kaibigan, daghan jud ang dili makadawat ani guys. Maraming mga tao na hindi matanggap-tanggap po ang nangyayari sa kanila. Kaya yung iba magrorumentado. Lalo na po ang mga leader na ginamit nyo, sana po ay hindi nyo babalikan kung ano man po ang nararanasan po ninyo ngayon. Kung kayo may natalo, sana po guys makuha po ninyo itong ipapaabot ng ating kaibigan. Kaya sinishare ko ito. Nakakalungkot man po ito guys. Grabe, kinakabahan po ako nung sinabi po ng ating kaibigan, itiit, hindi maganda ang eleksyon po ninyo. Kitang kita po namin, magulo lalo. Hindi pa dumating ang oras, pitsa ng ating pagboto, ilang tao na po yung tinumba. Ngayong May 12, tandaan nyo guys, yung ipinapaabot ng ating kaibigan, kung hindi man ito mangyayari, ito ay pagpapala ng Diyos. Sana guys, ma-share po ninyo itong video na ipinapaabot sa atin kanina doon sa bundok ng ating mga kaibigan. Sabi po ni kaibigan, itiit, kailangan po ninyo na i-share ang aming impormasyon na nakukuha sa eleksyon.
dahil po mayroon pong mga lugar na hindi po nila matanggap na ganyan po ang mangyayari. Maraming magrormentado siguro dahil po sa kapangyarihan na po na kanilang gustong makuha, lalo na napakalaki po ang kanilang mga ginastos. Alam po natin maraming nag-leader ngayon na hindi naman po binoto ang kanilang pinagpipirahan. Maraming mga tao na ganyan, guys. Kaya yung mga pamilya, isipte po natin pagkatapos natin bumoto, uuwi na lang agad para hindi po kayo madadamay kung sakali man na mayroon pong kaguluhan na magaganap. Tandaan po ninyo, ang politiko ay sobrang itim at saka sobrang hugaw ba, sobrang rumi. Yun po ang totoo, guys. Kaya gagawin po ang lahat kahit masama, kahit nakapagbigay po ng hindi maganda, nakaapak ka ng isang tao para lang po sa sarili niya. Tandaan po ninyo, guys, hindi po ito masama ang aming ipinapaabot. Sinishare lang po ng ating kaibigan yung mga impormasyon po na nakukuha po nila na sa darating po ng May 12, may mga iba talaga na makaranas dito na buhay po ang kapalit. Sana ay walang mga inosente na madadamay. Makikita po natin, guys, nung eleksyon noong taon na yun, meron po tayong nakita na nagbabarilan doon pa mismo sa eskwelahan kung saan po naganap ang pagboto. Sana po ay hindi po ito mangyayari ngayon dahil po ay nakakatakot ito yung ipinapaabot ng ating kaibigan kanina. Maging alerto lang po lahat, no, ang mga tao na nag-leader karon, baka po babalikan kayo kasi ayaw po namin na mapapahamak kayo, kasi mahal ng ating kaibigan ang mga tao na gusto po ng ating kaibigan ay makabawi lang po sila. Sana po, guys, ingatan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong makalimot na manalangin bawat araw, no? Kung kayo man po ay pupunta sa May 12 sa botohan, before po kayo aalis, magdasal po kayo. Huwag po ninyong pagsawaan ang pagsunod po sa ating Diyos. Ako, hindi naman po tayo perfecto, guys. Malaki po din na tayong nagawang kasalanan, kakulangan, pero may chance pa tayo dahil po ay buhay pa tayo, pwede pa tayong makabawi. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana hindi po kayo magsawa sa pagsuporta ng ating kaibigan. Sa lahat po ng mga supporters po natin dyan, hanggang ngayon nagpapatuloy, salamat. God bless po. Mag-ingat po tayo, guys, malapit na po ang eleksyon.